Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo, maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikakasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-ikakatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila, at sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi niya sa may-ari ng ubasan, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Alam ko na minsan sa mga panalangin natin ay minsan may kahilingan tayo pero iba ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Minsan may kahilingan tayo sa Diyos, pumunta tayo dito, may kahilingan tayo sa mahal na Poong Nazareno, pero sa mahabang panahon ipinagkaloob sa atin, iba, hindi minsan nagkakatugma yung kahilingan natin doon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. May mga panalangin tayo. Sinasabi natin sa ating panalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sapat na lakas, enough strength sa pang-araw-araw na pamumuhay ko, sa araw-araw na buhay ko. Pero minsan, lakas ang hiningi mo sa Diyos, iba ang kanyang ipinagkaloob. When you ask strength, but God gave you a lot of problems, a lot of difficulties in life, hardship in life. Di ba? Humingi ka ng enough na lakas, enough strength, pero binigay naman ng Diyos sa iyo problema, suliranin sa buhay, pagsubok sa buhay.
Pero pagkatapos ng pagsubok sa buhay, suliranin sa buhay, ano yung nakamtan mo? Di ba? Lakas. Di ba yung hinihingi mo ay strength? No? Pero pagkatapos na mapagdaanan mo yung mga problema sa buhay, nagkaroon ka ng matibay na lakas. And God answers your prayer. Hindi nga lang sa pamaraan na gusto mo, kundi sa pamaraan at sa kilos ng Diyos. Gusto mo, bigyan ka ng Diyos ng yaman. Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Kaya nga ako nagsisimba. Kaya nga ako nagsisimba dito sa mahal na Poong Nazareno para makamtan ko ang inihiling ko na bigyan mo ako ng kayamanan. Then, binigyan ka nga ng Diyos ng kayamanan, pero iba ang paraan ng kayamanan na binigay niya sa iyo. Mayaman ka sa kabutihan, mayaman ka sa magandang ugali, mayaman ka sa kabutihan, at mayaman ka sa kababaang loob. Hindi pera, pero iba ang binigay ng Diyos na kayamanan sa iyo. At yung kayamanan na yan ay hindi yan matutumbasan. Na at the end of the day, nang ikaw ay when you face of your final curtain, na mamamatay ka na, yung kayamanan na yan, hindi man yan pera, pero madadala mo yan sa kalangitan. Paraan ng Diyos at paraan ng tao ay magkaiba. Ito yung hinihiling mo, pero minsan ang katumbas na ipinakaloob ng Diyos sa iyo ay iba doon sa hinihiling mo. Again, when you ask strength, but God sometimes give you problems, difficulties of life. But after those problems, after those difficulties, ano yung napala mo? Lakas. Diba? Ngayon, tatanungin kita, natanggap mo ba yung gusto mong hinihiling sa Diyos? Oo, Father. Yung lakas. Ngayon, matibay na ako. Malakas na ako. Iba, ulitin ko po, iba ang galaw at kilos ng Diyos sa buhay mo kaysa mga expectation na hinihiling mo sa Diyos. Bakit po? The first reading, malamang sagot yan sa katanungan mo kung bakit iba ang kaloob ng Diyos sa kalooban mo. Iba ang pamaraan ng Diyos sa pamaraan mo. Narinig natin sa unang pagbasa, sinabi doon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Uulitin ko. I think the first reading will answer your question. Ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. At yan ang halimbawa, ang talinghaga to confirm the first reading na magkaiba ang pamaraan ng Diyos at magkaiba ang pamaraan natin. Magkaiba ang isip ng Diyos, ang kalooban ng Diyos at ang kalooban mo. Kasi nga, kapag narinig mo ang ating ebanghelyo ngayon, first na mararamdaman mo, naiinis ka. Hindi kaya sa mga negosyante na andito, na may mga workers, magagalit ka. Tama, di ba? Sa ating gospel, may nagtrabaho ng 5 a.m. Pagpalagay natin, umagang-umaga in the morning. May nagtrabaho ng 9 o'clock. May nagtrabaho ng tanghali. May nagtrabaho ng 3 a.m. At ito pa yung masaklap. May nagtrabaho ng 5 p.m. At yung nagsahuran na sa arawan, pantay silang lahat. Natural lang na magalit yung 5 a.m. kasi umaga pa lang akala nila na mas malaki ang matatanggap nila. Pero he get disappointed, he get frustrated because of the sense of equality. Lahat sila ay pareha. Diba? Minsan sinasabi nyo siguro, 5 taon, 4 na taon na po akong paulit-ulit dito pasimba dito sa Quiapo, Father. Tumatanggap pa nga ako ng sakramento ng pangungumpisal. First Friday, madaling araw, andito na ako. Pero bakit mas binibiyaan pa itong mga tao sa paligid, binibiyaan pa itong kapitbahay ko na hindi naman nagsisimba? Bakit pag napaka-blessed niya, Father? Sa ako, kaya kumpara sa akin, na parating nagsisimba, parating nagro-rosary. Diba? Ngayon, sasagutin ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala.
hindi mo talaga maintindihan ang pamaraan ko. Kasi iba ang pamaraan mo sa pamaraan ko. At nakita natin yan sa ating unang pagbasa at sa ebanghelyo na ating binasa ngayon. No? Sabi natin, hindi dapat pareha. Malaki sana ang matanggap ko kumpara sa taong ito na hindi nagsisimba. Minsan nga kung ating pagninilayan, minsan sa isang banda, matuwa ka na kung mga bagay na yung mga bagay na hinihiling mo sa Diyos at hindi ito nagkatugma sa realidad, iba ang pinarating ng Diyos sa iyo, matuwa, magalak ka, sapagkat ibig sabihin, kumikilos at gumagalaw ang paraan ng Diyos sa iyo. Amen? At the first place, masasaktan tayo. Magagalit siguro tayo sa Diyos. Bakit, Panginoon, ito may hinihingi ko? Tapos ito, yung binigay mo sa akin. Then, at the end of the day, you will realize, kaya pala, ito ang natanggap ko. Kasi, alam ng Diyos kung ano yung dapat sa'yo, ano yung nararapat sa'yo, at ano ang sapat sa iyo. Uulitin ko po, ang pamaraan ng Diyos ay iba sa pamaraan natin sapagkat alam ng Diyos kung ano yung dapat sa iyo, ano yung nararapat sa iyo, at ano yung sapat sa iyo. Instead na magreklamo ka, ay ikaw ay magpasalamat sa mga natanggap mo na biyaya ng Diyos. Baliktad man ito, hindi man ito sumasang-ayon sa hinihingi mo, pero alam ng Diyos na makabubuti yan sa iyo. Sapagkat, ulitin ko po, kumikilos at gumagalaw ang Diyos sa buhay mo sa ibang paraan na hindi naaayon sa paraan mo. My dear brothers and sisters, hindi mo dapat siguro kung marinig mo yung gospel, malamang magbabago yung prayers mo. Sasabihin mo siguro sa panalangin mo, Panginoon, hindi ko na itatanong o i-question sa iyo kung ano yung kalooban mo sa akin, kung ano yung dapat na ibigay mo sa akin. Oo, madami akong mga hinihingi sa iyo, Panginoon, pero bahala ka na kung saan doon sa mga hinihingi ko ang ipagkaloob mo sa akin. Pero, hindi ko itatanong kung ano ang kalooban mo sa akin, kung ano ang pamaraan mo sa buhay ko. Ang ipagdadasal ko na lang ay ganito. Sana, Panginoon, ay maging handa ako at matanggap ko kung ano man ang pamaraan at kalooban mo sa akin. Sapagkat naniniwala ako na iba ang pamaraan mo, iba ang kilos mo, iba ang galaw mo sa pamaraan at galaw ng buhay ko. Kaya, ang hinihiling ko lang sa inyo, help me to accept and to be ready sa mga kalooban na gusto mong ipagkaloob sa akin.